si Senator JB, siya ay nakaranas niyan, yung sa dulo, yung bakbakan sa dulo. Ilang beses niya naranasan niya, kinikwento niya, naririnig ko yan. At ang lagi niya sinasabi diyan, yan ang importante yung black voting. Yung ibig sabihin ng black voting, kilala naman natin kung sinong grupo lang gumagawa niyan, Iglesia ni Cristo. Marami naglalabasan na listahan ko ng iboboto o yung i-endorse ng INC. Ako okay yun. I mean, hindi ko sinasabing totoo yun. Ako nga, tinatanong ako nung iba, totoo ba to? Totoo ba to? Na ito ang i-endorse ng INC. Ako, marami ko nakakausap at sinasabi nila, pagdating sa national, ano yan, last minute talaga nagdidesisyon. Sabihin, yung pamunuan, doon na sinasabi sa tao, sa membro nila, I think 2 days before or 1 day before, doon na sila nagde-decide. Or doon na nila binibigay sa kanilang mga membro. So, pag tinatanong nila ako, totoo ba yung listahan na yan? I don't think so. As of now. Okay? First time ko nga makakita sa social media na inilabas yan eh. Usually, hindi nga nilalabas yan eh. Hindi nyo ba napapansin? Kahit yung mga nakarang eleksyon, hindi lumalabas yung mga ini-endorse nila. Why this time lumabas yung ini-endorse nila? I don't know. Maybe it's another form of propaganda by certain groups or people. Or maybe para i-mind condition. I really don't know what's the reason behind. Dito ang ganda ng punto ni Banat Bay kasi hindi natin napuna yung ganung senaryo na tama nga naman. Never pa naglabas ng ganung listahan ang INC simula nagkaroon ng social media, di ba? Never sila naglabas ng listahan kung sino yung susuportahan nila, especially ngayon na midterm election, di ba? Never sila naglabas ng listahan. Or kung maglabas man sila ng listahan, yun nga, 1 day before or on the day na talagang start na ng election siguro, doon pa lang sila naglalabas ng kung sino yung sino yung susuportahan nila. So sa ngayon, bakit na unang maglabas dito sa social media? So may kahintulad dun sa mga survey na lumalabas. Kasi pagdating sa national election, yung mga survey na yan, ang hirap paniwalaan, totoo lang. Kasi paano mo masasabing realistic yung survey na yon kung hindi mo naman o hindi naman nila sinasabi kung saan nila kinuha yung mga sinurvey nila. Basta sasabihin nila, ang respondent 2,500, tapos doon sa 2,500 ang nakakuha ng malaking boto si ganito. Paano nangyari yun? Yung 2,500, i-represent niya yung buong Pilipinas. Hatiin mo nga lang yung 2,500 sa NCR Napakaliit na porsyento lang nun. Isipin mo, sabi mong Quezon City, bigyan mo dyan ng 1,000 respondent. Yung 1,000 na yun, hatiin mo pa yun, ilang barangay meron sa Quezon City. Tapos per barangay, ilan ang botante. So napakahirap paniwalaan yung ganung survey. Hindi kagaya ng local election, napakadali kasi isang area lang talaga, halimbawa Quezon City. Quezon City lang talaga isusurvey mo. Kahit sabihin mong nakakuha ka dyan ng 1,000 respondent, alam mo, kasi ang galing yan mismo sa city mo lang, sa isang lugar. Dito, NCR, ilan kagad yun? Paano pa yung sa Mindanao? Paano pa yung sa Visayas? So, napakahirap paniwalaan tulad na sinasabi natin dito. Lito Lapid tsaka Abby Binay, nakapasok sa Magic 12. So, napakahirap talaga. May talagang mind conditioning. Talagang siguro kaya kinukuha si Lito Lapid dahil alam nila, sunod-sunuran lang yan. Wala talagang alam niya sa trabahong pinapasok niya bilang senador. Kaya dinidiktahan na lang yan ng kung sino yung kapartido niya o sabihin natin kadikit niya dyan sa Senado. So mind conditioning talaga. Kagaya ng nangyayari dyan sa paglabas nga ng
mga kandidatong susuportahan daw ng INC. So, may punto si Banbay na pwedeng form yan ng ng mind conditioning. Kasi kung titingnan mo yung ibang kandidato na susuportahan daw ng INC, medyo di ba? Medyo mapapataas yung kilay mo or mapapaisip ka. Bakit sila? Although hindi natin kini-question na, pasensya na po sa mga INC, hindi po namin kini-question hindi ko po kini-question yung decision po ninyo sa block voting. Pero, kumbaga parang lang, ang hirap lang tanggapin. 'Di ba? Bilang isang Pilipino na boboto na paano tinitingnan yung resibo kung ano yung mga nagawa ng mga tao na yan. Paanong hindi alam ko hindi kasama si Lito Lapid pero doon ako sa yung ibang ine-endorse po ninyo na nilabas po ngayon na medyo napapatasan ng kilay ng konti. Siguro naman hindi lang naman ako. Pero yun lang, opinion ko lang po, pasensya na po. Pero yun lang po ang aking opinion na bakit sila? 'Di ba? Kung resibo ang pag-uusapan, bakit sila? Reason behind kung sino yung lalabas niyan. Ang punto ko dito mga kababayan, base sa mga naririnig ko na mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ito'y last minute. Kaya nga ako, I'm still praying and hoping that the Iglesia ni Cristo would do a block vote for Duterte. I don't know if it's possible. If not possible, I respect them. It is their conviction. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino iboto ninyo, conviction nyo yan. Ay, nire-respeto ko yan. Pero, ang sa akin, napakalinaw. Block voting, sabi nga ni JB Ejercito, ay matindi ang maaaring magawa niyan. Yung mga nasa baba ay maaaring umangat. Kaya nga mga kababayan, bilang isang Duterte supporter ever since, and you can never question me on my loyalty to the Dutertes. You can never question me. Hindi ako yung lumabas lang ngayon. Hindi ako yung lumabas lang nung panahon ng Uniteam. Ako'y matagal na. Panahon pa ng unang eleksyon ni Pangulong Duterte doon sa pagkapangulo. Nandun na po ako. Ang aking grupo ay tapat ever since, hanggang ngayon. Kung sana, ang bawat isa sa atin ay magba-block vote, malaki talaga ang tsansa. Ang problema kasi, yung mga propagandista ni Amy, pinalalabas na wala ng pag-asa itong mga Duterten. Wag ko kayo maniwala doon.